Sabi ng pamilya ni Irfan Sultani na nakatakda siyang bitayin ng mga autoridad sa Iran bukas. 26 na taon siya at pinal na ang desisyon. Walang apela, di namin alam ang kaso laban sa kanya, pero kung matuloy ang parusang kamatayan, ito raw ang una matapos ang marahas na pagsupil ng Iran sa mga tumututol sa gobyerno. Matapos ang mahigit 2 linggong protesta, nagbabala ang mga grupong pangkarapatang pantao na posibleng magsimula ng malawakang pagbitay laban sa mga nagpoprotesta. Ngayon ay simula ng isang nakakatakot na bagong yugto sa Iran. Sa 6 na araw ng internet blackout, sinimulan ng rehimen ang mabilisang malawakang pagbitay. Unang biktima, 26 taong gulang bibitayin dahil sa pagpoprotesta para sa kalayaan. Ayon sa opisyal na paratang, nakipagdigma raw siya sa Diyos. Tinanong sa pamilya niya sa telepono na bibitayin siya. Nagmakaawa sila na mabigyan ng pagkakataong magpaalam. Binigyan sila ng 10 minuto at pagkatapos ng pagkikita ay sinabi sa kanila na iyon na ang huli. Halos hindi nalaman ng mundo ang tungkol dito. Ika-6 na araw na ng internet shutdown sa Iran. At ayon sa state media, maaari pa itong umabot ng 2 linggo. Hindi lang pinatatahimik ng rehimen ang protesta. Tinatago rin nila ang susunod na mangyayari. Sa likod ng blackout, nagsimula na ang mga bitay. At si Irfan ay hindi ang huli. Narito ang mga nalalaman natin tungkol sa kaso ni Irfan. Ang kabataang ito ay mula sa Karaj, 40 kilometro mula sa Tehran. Ayon sa ulat, siya ay inaresto sa kanilang bahay at dinala palabas ng kanilang tahanan ng mga hindi nakilalang opisyal ng gobyerno. Maraming magkakaparehong ahensya ng seguridad at intelihensya sa Iran na kadalasang hindi nagpapakilala tuwing nang-aresto ng tao. Hindi siya makakontak sa pamilya o makakuha ng abogado. Ang pamilya ay naabisuhan tila ilang araw matapos siyang maaresto at nagkaroon lamang sila ng 10 minutong pagkakataon na makita siya. At sinabi na nila sa pamilya na siya ay hinatulan ng kamatayan dahil sa paratang na pakikipaglaban sa Diyos. Muharabe, gaya ng tawag dito sa Persian, isang salitang Arabic na nagmula sa batas ng Sharia, at ito ang paratang na laging may kaakibat na parusang kamatayan sa sistemang legal ng Iran. Sa mga nagdaang araw, inihayag ng taga-usig ng lungsod ng Tehran na ang pamahalaan ay nagtalaga ng mga tinawag nilang matatapang at may karanasang mga hukom upang mabilis na dinggin ang mga kaso ng mga taong inaresto sa mga demonstrasyon at gawin ito ng may tinatawag nilang revolutionaryong determination. Kaya parang mga madali ang paglilitis at parang maraming parusang kamatayan ang ipapataw sa mga susunod na araw. Ayon sa Iran Wire na nakausap ang isang lokal na abogado at mahalagang linawin dito, ang abogadong ito ay hindi ang abogado ni Irfan dahil si Irfan ay tinanggihan ng karapatang magkaroon ng sariling abogado. Walang pagdinig o kaso sa korte. Inaresto siya, agad pinatawan ng kamatayan, at binalaan ang kanyang pamilya. Aarestuhin din ang ibang miyembro ng pamilya kapag nagsalita sila sa media. Pinatahimik sila dahil sa takot na naging dahilan ng mga sumunod na pangyayari at hindi nag-iisa si Irfan. Ilang araw na ang nakalipas. Kinumpirma ng mga ulat na hindi bababa sa 2,000 at 300 katao ang inaresto ng Iran mula sa mga protestang ito. Tiyak na mas mataas na ang bilang na yan ngayon. Di natin makumpirma dahil sa blackout. Pero ipapaliwanag ko ang dahilan ko. Ilang araw na ang nakalipas. Nalaman nating humigit kumulang 2,000 katao ang napatay sa protesta. Ngayon, alam na natin na ang bilang ng mga napatay ay tumaas mula 2,000 hanggang 1,200 at maaaring umabot pa sa 20,000 ayon sa CBS kahapon. Maaaring mas marami na silang naaresto ngayon kaysa 2,000 at 300 katao. At ito ang mas nakakatakot. Kung kaya nilang bitayin ang isa sa 5 araw, paano pa kaya ang ginagawa nila sa libu-libong nakakulong pa? Mas marami nang pinapatay ang Iran kada populasyon kaysa karamihan ng bansa sa mundo. Bago ang mga protesta, pumapatay na sila ng halos 1,000 tao kada taon, mga 3 tao kada araw. At ngayon, tataas pa ang bilang na yan. Kahapon, tinanong si Pangulong Trump tungkol sa mga pagbitay. At ito ang kanyang sagot. Pakinggan ninyo. Narinig namin na magsisimula na silang magbitay ng mga nagpoprotesta bukas.
Kaya bumabalik tayo sa tanong, nalampasan na ba nila ang iyong hangganan o gumalaw na ba ang linya? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa pagbitay kung gagawin nga nila. Makakakita ka ng mga bagay na hindi ko alam kung saan ka nagmula at kung ano ang iyong paraan ng pag-iisip. Pero baka maging masaya ka. Anong ibig mong sabihin dyan? Kikilos kami ng matindi kung gagawin nila ang ganong bagay. Kikilos kami ng matindi. Na action at itong matindi mong action, ano ang kahihinatnan nito? Ang mahalaga ay manalo. Gusto ko ng panalo. Paano mo yan ide-define sa Iran, sa Venezuela o kay al-Baghdadi? Naubos siya, i-define natin kay Salome at sa Iran kung saan winasak niya ang bantang nuklear ng Iran. Sa loob ng mga 15 minuto pagdating ng mga B-2, at yun ay isang ganap na pagwasak, gaya ng lumalabas na siya ring sinabi ko sa simula. Tapos may mga nagtanong at sinabi nila na tama si Donald Trump, kaya tama kami sa lahat ng bagay. Ayaw namin na mangyari ang tulad sa Iran. Kung gusto nilang magprotesta, okay lang. Pero kapag pumapatay na sila ng libo-libo at ngayon, nabanggit mo pa ang pagbitay. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanila. Mukhang di maganda ang kalalabasan. Malinaw ang mensahe. Nakamasid ang United States. Ngunit iba ang pagmamasid sa pagkilos, kaya nagiging komplikado ito. Si Pangulong Trump ay nagsalita kung kailan siya magdedesisyon tungkol sa Iran. May mensahe ka ba para sa leader ng Iran? Oo, ang mensahe ko ay kailangan nilang magpakita ng pagkatao. Malaki ang problema nila at umaasa akong hindi sila papatay ng mga tao. At magkakaroon ako ng ulat sa lalong madaling panahon. Para sa akin, mukhang mali ang ginagawa nila pero di pa kumpirmado. Sumagot ang pinakamataas na opisyal ng seguridad ng Iran tungkol dito. Pakinggan mo. Nagbanta si Ginoong Trump sa Iran. Ano ang sagot mo sa kanya? Madalas silang magpahayag ng ganito, sa tingin ko huwag mo masyadong seryosohin. At sa palagay mo, makokontrol ba ang mga pangyayaring ito? Ang mga kaguluhan na nangyari nitong mga nakaraang araw ay mukhang Ipinapakita ng presensya ng mga tao na determinado ang Iranian laban sa Amerika at Israel. Ngayon, dito mas nagiging komplikado ang sitwasyon. May ilang bansang Arabo na aktibong pumipigil sa United States na makialam. Kasama sa mga bansang iyon ang Saudi Arabia, Oman, at Qatar. Lahat sila ay pinipilit ang Washington na huwag makialam ngayon. Hindi ibig sabihin na suportado nila si Ayatollah, kundi tungkol lang ito sa katatagan at pera. Nag-aalala sila na baka magdulot ng kaguluhan at pagtaas ng presyo ng langis ang pag-atake ng United States na makakasama sa ekonomiya ng mundo at ng United States. Mahalaga ito dahil malapit ang Iran sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng langis ng mundo araw-araw. Kapag naantala ang lagusang iyon, tataas ang presyo ng enerhiya sa mundo. Ang mga bansang Arabo na umaasa sa rutang pandagat na iyon ay ayaw ng kaguluhan sa kanilang paligid, kahit nagalit sila sa kanilang kapitbahay. Pero narito ang mas malaking issue. Sinabi ng Saudi Arabia sa Tehran na hindi papayagan ang United States warplanes gumamit ng Saudi airspace para sa pag-atake, na mas mahalaga kaysa sa diplomatikong pagtatalo nila. Noong nakaraang taon, nilipad ng US B-2 bombers mula Missouri at winasak ang mga pasilidad nuklear ng Iran dahil limitado ang access sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, maaaring mas mahirap. Ang dahilan ay ang mga aircraft carrier ng United States, masyado silang kalat. 2 ay nasa kanlurang hemisphere at 1 ay nasa Pasipiko. Walang aircraft carrier ang United States sa gitnang silangan. Kaya kung isara ng Saudi, Qatar at Oman ang airspace nila, kokonti na lang ang opsyon ng Amerika. Panahon lang ang makakapagsabi sa desisyon. Habang pinagdedebatehan ang interbensyon, ano ang tunay na nangyayari sa Iran? Buhay pa ba ang revolusyon o napatahimik na ito ng rehimen? Hindi talaga natin alam at iyan ang gusto ng Ayatollah. 13 ng Enero, 16 na araw ng revolusyon, ngunit di tulad ng dati, halos walang lumabas na video o larawan. 2 paliwanag ang posibleng dahilan dito. Matagumpay nang napigil ng rehimen ang protesta. Kahit pansamantala lang, kaya bakante ang mga kalsada at nauubusan na ng lakas ang revolusyon. Matagumpay na naputol ng rehimen ang internet, kaya't patuloy man ang protesta, hindi natin ito nakikita. Pinipigil nila ang signal, umiikot sa bahay, kinukumpiska ang terminal, at inaaresto ang gustong maglabas ng impormasyon. Di natin alam ang totoo. Ginagamit ng rehimen ang kawalang katiyakan bilang sandata.
Ang pambansang media ng Iran ay nag-aangkin na ng tagumpay. Naglabas sila ng headline na nanalo ang Iran sa ikalawang digmaan kontra Israel ngayong taon. Ipinapakita nila itong tagumpay militar. Natalo ang nagpoprotesta, naibalik ang kaayusan, at nagwagi ang rehimen. Pero ito ang ayaw ipaintindi sa inyo ng Ayatollah. At sa totoo lang, hindi rin ito ipapaliwanag ng karamihan sa media. Kung ikaw yung tipo ng tao na gustong tunay na maintindihan ang nangyayari, huwag lang magbasa ng headline. Mag-subscribe ka rin sa ibaba. Paliwanag namin ito araw-araw dahil may kulang sa ipinagdiriwang ng rehimen. Hindi pa rin nawawala ang mga problemang sanhi ng rebolusyong ito. Patuloy pa rin ang krisis sa ekonomiya, implasyon na sumisira sa ipon, at pagtaas ng presyo bawat buwan. Pero ang pinakamasama, nandyan pa rin ang krisis sa tubig na mahirap solusyonan. Ang kakulangan ng tubig sa Iran ay gawa ng tao. Hindi likas, dekada ng maling pamamahala, maling lokasyon ng mga dam, at ilog na pinatuyo para sa pabor sa rehimen. Kaya nauubusan na ng tubig ang mga rehiyon. Walang madaling solusyon. Pwedeng mag-imprenta ng pera ang gobyerno para pansamantalang pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya. Pero hindi nila kayang lumikha ng tubig, magpaulan, o itama ang matagal ng pagkasira ng kalikasan. Ito ang dahilan kaya tutol ang oposisyon sa kwento ng tagumpay. Ayon sa kanila, ang revolusyon noong 1979 na nagluklok sa mga mula ay tumagal ng halos 400 araw. Hindi ito sprint kundi marapon pa lang. Ika-16 na araw pa lang tayo. Maging mga politiko sa Islamic Republic ay kinakabahan dito. May ilang mambabatas na nagbabala na lalala ang galit ng publiko kung hindi aaksyonan ng gobyerno ang hinaing ng tao. Kapansin-pansin itong pag-amin, sabi ng mga miyembro ng rehimen. Hindi pa ito tapos. Kung hindi tayo magbago ng direksyon, mauulit ang krisis. Pero ang pagbabago ng direksyon ay mangangailangan ng pagsasaayos ng mga problemang sila mismo ang lumikha. At wala silang ipinakitang kakayahan o kagustuhang gawin iyon. Pag-usapan natin ang naging kabayaran ng pagsupil. Ilang araw na ang nakalipas. Mahigit 2,000 kumpirmadong namatay. Simula noon, ayon sa mga ulat ng CBS, tumaas na raw ang bilang na iyon sa 12,000 at posibleng umabot pa sa 20,000. Hindi mapatunayan ang mga bilang dahil sa blackout. Pero kahit pinakamababang tantiya ay nakakagulat. Massacre ito na di pa nakita sa kasaysayan ng Iran. Nag-interview ang Cable News Network ng doktor sa Iran na tinago ang pagkakakilanlan para sa kanyang kaligtasan. Nagtatrabaho siya noong Enero 8 at 2 madugong araw sa kasaysayan ng bansa. Panoorin ang bidyong ito. Great. I open the window. Amoy pulbura at tear gas kahit saan. Nagkagulo lahat. 8:00 ng gabi, nawala ng internet, 8:20. Tumawag ang doktor mula ospital, pumunta ka, kailangan ka dito. Pagdating ko, nakita ko yung mass casualty situation. Lahat ng 4 na operating room ay puno. Nasa ospital ako mula 10 o 11 ng gabi hanggang umaga. Di ko alam kung ilang operasyon, siguro 10 o 11. Isa ito sa ilang video na lumabas mula sa loob ng mga ospital sa Iran. Ipinapakita nito ang ilan sa mga nasugatan. Pero ayon sa doktor, mas nakakabahala ang sitwasyon. Pagdating ng Biyernes ng gabi, gumamit na ng totoong bala at napuno na ang mga kama. Marami ang tinamaan ng pellet at may parehong sugat. Sa mga protesta, sinalakay ng puwersa ng rehimen ang mga ospital, hinanap ang mga nasugatang nagpoprotesta at medical staff at tinrato sila ng ginagawang paghilom ang mga lugar ng dating lagim. Napakaraming takot. 3 pasyente ang nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Natatakot akong sumagot, baka mga ahente ng seguridad ang tumatawag para bitagin ako. Ngayon pa lang lumilitaw ang tunay na lawak ng karahasan. Muling natagpo ang iniwang mag-isa ang maraming Iranian sa bangungot na ito. Iba ang pag-asa ng dayuhang media sa nararanasan namin sa Iran. Mas nangingibabaw ang takot, kawalan ng pag-asa at kakaunting liwanag ng pag-asa. Tatapusin na natin ito. Walang patalastas o paalam. Ipapakita ko lang ang isang makapangyarihang video mula sa Twitter
bilang suporta sa mga Iranian na lumalaban para sa kalayaan. Panoorin ninyo. Problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike. Kahit walang nasasaktan, lalo na sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline na video kaya nililimitahan ang mga ito. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang Business Basics, ang sarili naming plataforma na ginawa namin mula simula at walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming inilalagay na mga patalastas sa aming site. Sa ganung paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin. Hindi dahil lang sa hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi censored at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen para mapanood lahat ng nilalaman namin, pati mga future videos. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel. Kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.